Isang masining at malikhaing araw sa inyong lahat. Malugod kong binubuksan ang ikalawang aralin ng asignaturang pagsulat sa piling larangan, sining at disenyo. Bilang pagbabalik tanaw sa aralin isa, napag-usapan natin ang kaligiran ng dula mula sa mga bahagi, elemento at mga uri ng dula. Nagsagawa rin tayo ng review kaugnay sa dulang Ang Huling El Bimbo, the musical play. Bilang pagpapatuloy, bagtasin naman natin ang mayamang panitikan ng kwentong pambata. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na talagang mahina ang kultura ng pagbabasa sa Pilipinas. Maaaring nakaapekto dito ang pagbulusok ng teknolohiya sa larangan ng media, partikular ang mass media at social media. Dahil dito, ganap na naapektuhan ang ating attention span. Mas lalo itong umikli dahil nasanay tayo sa pagkuha ng mga impormasyon sa mabilisang pamamaraan. Sa makatuwid, nasanay tayo sa sistema ng instant na hindi na natin kailangan pambasahin at suriin ng pagkahaba-haba ang mga impormasyon, madali na itong naibibigay sa atin ng iba't ibang plataporma. Kaya napakahalaga na sa murang edad pa lamang o sa pagkabata pa lamang ay binubuksan na natin ang pagbabasa, partikular ang pagpapakilala ng mga kwentong pambata. Dahil kapag ito ay naipakilala ng maaga sa kamalayan ng mga kabataan, magiging bahagi ito ng kultura nila hanggang sa pagtanda. Ngayon, gamitin nating gabay sa pagkatuto ang mga sumusunod na layunin. Una, natutukoy ang kaligirang impormasyon ng kwentong pambata bilang panitikan sa kontemporaryong panahon. Ikalawa, nasusuri ang halimbawa ng kwentong pambata batay sa itinakdang pamantayan. At ikatlo, nakabubuo ng isang kwentong pambata mula sa inilaang panuntunan. Kaakibat ng layuning ito ang mga nakapaloob na aktibidad sa inyong lesson package. Ngayon, bigyan muna natin ng pagpapakahulugan ang salitang kwentong pambata. Ang mga kwentong pambata ay mga kwentong naisulat at nagawa para sa mga batang mambabasa at manonood. Sakop nito ang mga picture books, tula, maikling kwento, dula, nobela at mga palabas sa pelikula, telebisyon at radyo. Sa makatuwid, ang kwentong pambata ay may malawak na konsepto. Hindi lamang ito nakakulong sa papel o mga aklat na binabasa. Maaari rin nating ipasok ang konsepto ng kwentong pambata sa mga programa o pelikula na ating napapanood sa telebisyon, maging sa mga programa na napapakinggan sa radyo. Pinapakita lamang dito na mayaman ang bukal ng impormasyon at mayaman ang lundayan na pwede nating paglaanan ng kwentong pambata. At ito ay nakasentro sa audience ng mga bata. Kaya sensitibong gawain ang pagsulat ng kwentong pambata dahil isinasa konteksto natin ang nilalaman ng kwentong pambata ayon sa level ng pag-iisip o level ng pagtanggap ng impormasyon ng mga bata. Kaya napakalaking konsiderasyon ang edad kapag tayo ay bumubuo ng kwentong pambata. Tinitignan natin yung level ng edad ng ating mambabasa dahil dito nakadepende kung ano ang magiging paksa o tema ng isusulat nating akda. Okay? Kaya nga mula sa isang psikolohiyang pag-aaral o psychological study, pinatutunayan na sa bawat level o edad ng mga bata, mayroon din sariling pagpoproseso ng impormasyon. Karaniwan daw sa murang edad, ang mga kabataan ay mas natututo ng biswal. Kaya may mga aklat na may malalaki at makukulay na larawan dahil ito ay nakatutulong para sa mas ganap na pagkatuto at pagtanggap ng impormasyon. May mga board books din tayong tinatawag, no, na naglalaman naman ng mga makakapal at madudulas na pahina dahil ayon sa isang psychological na pag-aaral, mas natututo daw ang bata kapag nahahawakan niya sa kakaibang tekstura ang isang aklat. No? So may mga konsiderasyon din tayo kaugnay sa psikolohiyang pag-aaral para ganap nating maisa konteksto ang isusulat nating kwentong pambata. Hindi katulad ng ibang uri ng panitikan, mas may focus ito sa mambabasa kaysa sa technical na definisyon nito. No? Bagay na sasang-ayunan natin. Hindi natin kailangang maging malalim sa pagsulat ng kwentong pambata.
Kailangan nating maging simple at madaling naiintindihan. Napakahalaga na maging komprehensibo ang konteksto ng ating isinusulat dahil babalik pa rin tayo sa konsepto na ang ating mambabasa o audience ay mga bata. Okay? Ngayon, pagtuunan natin ng pansin, paano ba mag-isip ang bata? Naranasan mo na rin ito, panigurado, dahil napagdaanan mo ito sa isa sa mga level o stage ng buhay mo. Minsan ka na ring naging bata. Kaya pamilyar sa'yo at alam mo kung paano mag-isip ang isang bata. Ano ang interes ng mga bata? Okay? Ano ang pangunahing pangangailangan na dapat matutunan ng mga bata? Isa yan sa mga kailangan nating ikonsidera kapag tayo ay bumubuo ng kwentong pambata. Sa ngayon, sa kasalukuyang lipunan, tila pribilehiyo na ang pagkabata dahil hindi lahat sa kasalukuyang panahon ay nararanasang maging bata. Bakit? Kasi kung mapapansin natin, meron tayong issue ng child labor na sa halip na ang mga bata ay nag-aaral, naglalaro at natututo sa bahay at paaralan, ang mga ilang kabataan natin ngayon ay nagtatrabaho na sa murang edad. May mga bata naman na pinipilit maging matanda, pinipilit na maging matured sa murang edad, no? Kaya sa mga ganitong konsepto, pwede rin nating ikonsidera ang mga ganitong issue kapag tayo ay bumubuo ng kwentong pambata. Ngayon, alamin natin sino ba, anong edad ba ang magiging audience natin sa pagsulat ng kwentong pambata? Pagbatayan natin ang talahan na yang ito. Kung mapapansin, may tatlong hanay ng impormasyon. Ang unang hanay ay nagpapakita ng bilang ng salita, pangalawang hanay ay para sa mga edad, at pangatlong hanay ay nagpapakita ng tiyak na uri ng aklat na maaaring gamitin. No? So sa bawat level, ipinapakita dito yung transition o pagbabago ng edad. So sa buwan hanggang 3 taon, inaasahan na makabuo tayo ng isang board book, no? Bilang bahagi ng kwentong pambata na nagtataglay ng pinakamaraming 200 bilang ng salita. Okay? Kapag naman edad 2 hanggang 5, early picture book naman ang naaangkop na basahin ng mga bata na mayroong 200 hanggang 500 bilang ng salita. Ang edad 3 hanggang 7 naman ay inaasahang makapagbasa ng picture book na nagtataglay naman ng 500 hanggang 800 bilang ng salita. Sa edad 4 hanggang 8, suggested ang older picture book na nagtataglay ng 600 o 600 hanggang 1,000 bilang ng salita. Pagtuntong ng edad 5 hanggang 10, nariyan ang chapter book na mayroong 3,000 hanggang 10,000 bilang ng salita. At ang huli, pag pumasok na sa edad ng 7 hanggang 12, suggested naman ng isang middle grade na uri ng aklat na mayroong 10,000 hanggang 30,000 na bilang ng salita. Okay, so hanggang sa school age level tayo magtatapos. Dahil ito yung konsepto natin ng bata bilang audience ng panitikang pambata. Pansinin natin, sa bawat pagtaas ng level ng edad, tumataas din yung bilang ng salita. No? Kasi nakakaapekto ito sa pagpoproseso ng kanilang impormasyon. Sa mas murang edad, mas visual yan. Mas makakaunawa o makakaintindi ang mga kabataang ito sa paraan ng mga malalaking larawan. Kaya kakapiranggot ang bilang ng mga salita. Pero habang tumatagal, nababawasan ng dami ng larawan at dumarami naman yung bilang ng salita. Okay? So, dako muna tayo sa pinagmulan ng kwentong pambata sa konteksto ng Pilipinas. Paano ba nagkaroon ng konsepto ng kwentong pambata na mayagpag ang panitikang ito sa panahon ng mga Amerikano? Sila kasi ang unang nagpakilala sa atin ng formal na sistema ng edukasyon. Ginamit nila ang sistema ng 3 R's, no? Yung arithmetic, reading, and writing. Sa konsepto ng reading, tinuruan tayo ng mga Thomasites magbasa gamit ang aklat. No? Isa sa mga naging pamosong aklat dito ang Baldwin Readers. Ito yung halimbawa ng Baldwin Readers. Laman ng Baldwin Readers ang mga akdang pampanitikan na nasa wikang Ingles at nasa konteksto ng kultura ng mga Amerikano. Isa ito sa mga paraan para masanay ang mga Pilipino noon upang magbasa. Ang naging problema lang, nasanay nga sa pagbabasa pero hindi na pahalagahan ng mga Pilipino ang pagbabasa.
Bakit? Kasi hindi makarelate ang mga Pilipino sa konteksto ng mga akda sa Baldwin readers. Dahil nga ito ay nasa konsepto ng American culture, hindi makarelate ang mga Pilipino doon. Hindi nila maintindihan kung bakit ganito ang daloy ng mga sitwasyon. Kaya sa halip na pahalagahan ng pagbabasa, nakita lamang ito ng mga Pilipino bilang isang kasanayan o skill. Okay? Pero nung pumasok ang taon ng 1925, pinakilala ni Severino Reyes, ang ama ng sarswelang Tagalog, ang mismong katauhan ni Lola Basyang sa isang periodiko na pinamagatang Liwayway. Nagkaroon ng pagkakataon si Severino Reyes na punan ang isa sa mga artikulo ng Liwayway at ginamit niya ang karakter ni Lola Basyang. Sa katunayan, Lola Basyang ang naging pen name ni Severino Reyes. Paano ba nagkaroon ng konsepto ng Lola Basyang? Okay, karagdagang kaalaman lamang. Naging inspirasyon ni Severino Reyes ang isa sa mga naging kapitbahay niya sa Quiapo, partikular si Tandang Basyang. Napansin niya kasi sa bahay ni Tandang Basyang, lagi itong pinupuntahan ng mga bata pagsapit ng hapon. At lagi niya nakikita ang senaryo na si Tandang Basyang ay nakaupo sa isang tumba-tumba o rocking chair at may dalang aklat na kanyang binabasa at pinapakinggan ng mga bata. Mula doon, nakuha niya ang konsepto na ang katauhan ni Tandang Basyang ay pwede niyang gamiting karakter sa isang partikular na akda. At doon niya ginamit ang karakter ni Lola Basyang na hanggang ngayon ay pamoso pa rin sa mga mamamayang Pilipino. Hindi lamang ito nababasa, napapanood na rin, no? Nagkaroon na rin ng programa at pelikula ni Lola Basyang. Narito ang imahe ni Severino Reyes, ang ama ng sarswelang Tagalog. Okay? Maliban kay Severino Reyes, isa rin sa mga naging pamoso sa kwentong pambata si Rene O. Villanueva. Sa dami ba naman ng mga kwentong pambata na kanyang kinatha? Kung pagbabatayan natin ang rekomendasyon ni Rene Villanueva, ayon sa kanya, kailangan mayroon tayong sinusunod na tiyak na bilang ng pahina, spread at mga pangungusap kapag tayo ay bumubuo ng kwentong pambata. So narito ang kanyang rekomendasyon. Ayon kay Rene Villanueva, dapat daw ay binubuo ang spread ng 14 na bilang. At sa bawat spread ay mayroong 25 o 10 na bilang ng linya o pangungusap. Sa makatuwid, 10 to 25 na bilang ng pangungusap ang dapat lamanin ng bawat spread. Okay? Ang spread ay pinagsamang 2 pahina ng isang aklat. So, ang nakikita ninyong larawan sa ibaba ay nagpapakita ng imahe ng isang spread. Okay? So inaasahan na mayroong 14 daw na spread na kailangang taglayin ng isang akda upang ganap itong makapasok sa pamantayan ng kwentong pambata. Habang bumababa ang edad, bumababa rin ang bilang ng mga linya o pangungusap na ating inilalapat. Okay? So ang haba ng kwento ay nakadepende sa bilang ng spread. So yung nakikita ninyong sample ng aklat dito ay nagpapakita ng isang spread. Okay, kung mapapansin ninyo, bakit pinagsama yung 2 pahina? Bakit 2? Yung isang pahina kasi ay naglalaman ng larawan at ang isang pahina naman ay naglalaman ng tekstual na pagpapaliwanag o pagsasalaysay sa kwento. Mahalaga na magkaugnay ang 2, ang laman ng larawan at ang laman ng teksto. Okay? Pagdating naman sa pabalat o cover ng ating kwentong pambata, maging simple lamang tayo sa paglalaan ng impormasyon. Kung mapapansin ninyo, nakapaloob dyan yung pamagat o yung title. No? Sa title, sapat na ang 3 hanggang 8 salita. Huwag na nating pakomplikahin pa sa dami ng salita kasi mas natatandaan ng bata kapag mas kakaunti ang bilang ng salita. So maliban sa pamagat, meron din tayong pangunahing larawan. Dapat sa pangunahing larawan, nakikita na yung magiging overview ng kwento. Nagbibigay na ito ng pamilyaridad sa mambabasa kung tungkol saan ang babagtasin ng kwentong pambata. At syempre, ang impormasyon kaugnay sa may akda at sa ilustrasyon. So nakalagay dyan ang pangalan ng gumuhit ng mga larawan at ang konsepto o nagbigay ng ideya sa kabuuan ng kwento. Ganito rin ang gagawin ninyo sa pagbuo ng kwentong pambata ayon sa inyong sariling bersyon.
Tandaan lamang natin na dahil bata ang ating audience, kailangan nating maging sensitibo sa konteksto at sa wika. Okay? Sa katangian naman ng wikang gagamitin, isang praktikal na rekomendasyon lamang ang paggamit ng simpleng wika sa pagkukwento sa mga bata. Ano ba yung konsepto ng pagiging simple? Kailangan maging komprehensibo. Mga salitang madaling naiintindihan, pero kailangan pa rin nating salain. Lumagay tayo sa etika o formalidad ng salita. Iwasan natin ang mga bulgar o mga balbal na salita, maging ang mga sensual na salita. No? So hindi pa sapat 'yon para buksan sa kamalayan ng mga bata. Gumamit tayo ng mga madadaling maintindihang salita. Okay? Isaalang-alang din natin yung aral na iiwanan natin sa ating mga mambabasa. No, napakahalaga ng aral o ng moral ng kwento kasi dito magkakaroon ng bisa o halaga ang kwento na ating isinusulat. Kailangan yung aral makatutulong talaga sa mga kabataan ngayon kaugnay sa pangangalaga ng kanilang sarili mula sa pisikal, mental, sosyal, espiritual at mental. Maganda o mainam sana kung yung bubuuin nating kwentong pambata ay nagbibigay ng holistikong paglago sa ating mga mambabasa. Narito ang mga halimbawa ng kwentong pambata, no? Kung mapapansin ninyo, napakakulay at napakamalikhain ng pagkakabuo ng mga pabalat. Okay? So ito yung halimbawa naman ng isang kwento tungkol sa makapangyarihang cutics ni Mama. Okay, so hindi ko na babasahin ang kabuuan ng buod ng kwentong ito. Bibigyan ko na lamang kayo ng ideya kung tungkol saan. Ipinapakita kasi ng akdang ito o ng kwentong ito ang perspektiba o pananaw ng isang bata sa kung paano niya tinitignan ng isang sitwasyon. No? So tinignan niya ang kanyang ina na parang isang doktor mula sa personal doctor niya na si Doktora Santiago. Okay? Kasi napapansin niya, kapag ginagamot siya ni Doktora Santiago, nakakaramdam siya ng komportasyon sa kanyang sarili at bumabalik yung sigla ng kanyang katawan. Bagay na nakikita niya rin sa kanyang ina sa tuwing pinapahira nito ng cutics ang kanyang mga customer. Manicurista kasi ang kanyang ina. At sa tuwing nilalagay niya ang cutics sa kuko ng kanyang mga customer, nakikita niya yung saya, yung sigla sa mukha ng kanyang mga customer. Bagay na naramdaman at naranasan din ng batang nagsasalaysay. No? So kung nakita ninyo, inassociate ng bata o tinignan ng bata ang kanyang ina sa punto de vista ng isang doktor na kanyang nararanasan mula sa katauhan ni Doktora Santiago. No? So yung ganitong daloy ng kwento, napakasimple lang kung titignan. Pero nagpapakita ito o sumasalamin ito ng tunay na perspektiba o paraan ng pag-iisip ng isang bata. Okay? So bilang kabuuan, wakasan natin ang ating talakayan sa isang pahayag mula kay Rene Villanueva. Bawat kwento ay mauugat sa kultura. Una sa kultura ng bata, pangalawa sa kultura ng kabataan. Tumatagos sa kwentong pambata ang kultura at kasaysayan ng isang partikular na panahon o ng isang partikular na bansa. Kaya napakahalaga na ito ay binibigyan natin ng pansin at pinapahalagahan. Napakahalaga na ang kultura ng pagbabasa ay binubuksan natin sa murang edad pa lamang. Upang sa ganoon, ang kulturang ito ay madala hanggang sa pagtanda at maibahagi din sa mga susunod na henerasyon. Dahil kakambal ng panitikan, ang kasaysayan at ang kultura ng isang bansa. Bilang pagtatapos, dito ko nawawakasan ang ating pagtalakay. Hangad ko na naging maayos at naging komprehensibo ang iyong pagkatuto. Maraming salamat sa iyong pakikinig.